Muling binuksan ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws at ng Committee on Local Government ng BTA Parliament ang diskusyon hinggil sa panukalang i-reconfigure ang 32 parliamentary districts sa rehiyon kasunod ng bagong population data. Binigyang diin ng committee chairs na wala silang intensyon na iantala ang pagpasa ng panukalang batas. Kinailangan lamang anilang pag-aralan mabuti kung paano makakaapekto ang updated population data sa district boundaries at representasyon. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Ang Parliament Bill No. 351 ng Government of the Day ay nauna nang inaprubahan ng komite. Umabot na rin sa plenary ang committee report ng panukalang batas pero ibinalik ito sa komite para sa dagdag na pag-aaral matapos mag-release ang Philippine Statistics Authority o PSA ng 2024 census. Ang proposed measure ay kinalkula base sa population figure na 3.9 million. Ang bagong PSA report nagdala ng 5.6 million population sa rehiyon kasama ang lalawigan ng Sulu. Pero dahil hindi nakabilang ang Sulu sa BARMM, base sa Supreme Court ruling, nasa 4.5 million ang populasyon sa rehiyon. Sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 58, ang parliamentary district sa BARMM ay ia-apportion base sa population na hindi bababa sa 100,000 residents at geographical considerations. Binigyang diin ng committee chairs na wala silang intensyon na iantala ang pagpasa ng panukalang batas. Kinailangan lamang anilang pag-aralang mabuti kung paano makakaapekto ang update population data sa district boundaries at representation. Jen Garcia, iMinds, Philippines.